Sa gilid ng tambakan ng basura, may maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Dito lumaki si Ella, isang batang masayahin at malikhain, kahit na ang paligid niya ay puno ng kalat at hirap ng buhay. Wala siyang maalala tungkol sa kanyang ina. Tanging kwento na lang mula sa kanyang ama ang bumabalik sa kanya tuwing tinatanong niya ito. Anak, hindi mo na kailangang alalahanin ng mama mo. Laging sinasabi ng kanyang ama, si Mang Lando, habang inuubos ang natitirang kanin sa pinggan. Lumaya siya noong maliit ka pa kasi hindi niya kinaya ang hirap. Pero nandito ako at hindi kita iiwan. Bagaman masakit ang iniiwang puwang ng ina sa buhay ni Ella, tila ba sanay na siya sa pag-aaruga ng kanyang ama. Si Mang Lando, bagamat basurero, ay tapat at mabuting ama. Maaga siyang gumigising araw-araw, nagsusuot ng lumang t-shirt at punit-punit na shorts, at nagsisimulang mag-ipon ng mga bote, plastik at bakal mula sa tambak ng basura. Alam ni Ella na hindi madali ang trabaho ng kanyang ama, pero hindi ito kailanman nagreklamo. Papa, hindi ka ba napapagod? Tanong ni Ella minsan habang nililinisan niya ang mga gamit ng kanyang ama na naipon. Parang araw-araw na lang kayo kayod ng kayod. Gusto ko na nga sanang tumulong eh. Hindi mo dapat iniintindihan, Ella. Ang trabaho ko ay para sa'yo, para makapag-aral ka. Sagot ni Mang Lando kasabay ng isang ngiti, kahit halata sa muka ang pagod. Balang araw, hindi mo na ito mararanasan. Ang pangako ng kanyang ama ay laging tumatago sa puso ni Ella. Alam niya ang hirap ng kanilang buhay ay pansamantala lang, pero bawat araw ay tila ba mas bumibigat. Sa kabila ng lahat ng ito, si Ella ay may pangarap. Mahilig siya magtahi, isang kasanayang natutunan niya mula sa mga damit na kinokolekta ng kanyang ama mula sa basura. Kahit punit-punit o sirang-sira, pinipilit niyang ibalik ang dating ganda ng mga ito gamit ng kanyang munting karayom at sinulid. Isang araw, habang tahimik na nagtatahi si Ella ng isang lumang t-shirt na nakuha ng kanyang ama mula sa tambakan, napansin niyang punit-punit na ang damit ng kanyang ama. Papa, bakit hindi ka na bumibili ng bagong damit? Sobrang luma na ng mga suot mo. Puna niya habang tinitignan ang nalilimahid na kasuotan ng kanyang ama. Wala na rin silbi bumili ng bago, anak. Masisira din yan sa tambak. Sayang lang ang pera. Napatingin si Ella sa damit na tinatahi niya. Paano kung ako na lang ang gagawa para sa'yo pa? Para kahit luma, mukha pa ring bago. Napangiti si Mang Lando. Ay anak, kahit anong gawin mo tatanggapin ko yan. Pero mahalaga sa akin na makitang masaya ka. Kahit lumang damit, basta masaya kang gagawin, ayos na ako. Lumaki si Ella na puno ng pagmamahal mula sa kanyang ama, kahit pa ang kanilang buhay ay puno ng kakulangan at pagsubok. Sa kanilang tahanan, kahit simple ang mga bagay, ang hapunan nilang madalas ay tuyo at kanin, ang kasiyahan at pagmamahalan ay sapat na para kay Ella at sa kanyang ama. Balang araw, gagawa ko ng mga damit na hindi lang basta pang basurero. Bulong ni Ella sa kanyang sarili habang nagdidikit ang mga tela. Gagawa ko ng mga damit na magugustuhan ng lahat, lalo na ni Papa. Sa loob ng kanyang puso, alam ni Ella na ang kanyang pangarap ay higit pa sa pagtatahi ng mga damit mula sa basura. Bagaman hindi niya pa alam kung paano maaabot ito, sigurado siyang magsisimula ito sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ama, at sa mga lumang damit na tinatahi niya sa simpleng sulok ng kanilang bahay. Sa tambakan ng basura, halos walang kaibigan si Ella. Hindi tulad ng ibang bata na mahilig maglaro ng habulan o taguan. Ang mga batang nakapaligid kay Ella ay may kakaibang hilig, ang pagnanakaw. Kapag nagtatambay siya kasama sila, napapanood niya kung paano nila ginagawang laro ang pagkuha ng mga bagay na hindi kanila. Sa tuwing may bago silang misyon, nagtataguan sila sa mga sulok, nagtatawanan habang pinapanood kung sino ang susubok na susunod. Uy, tingnan natin si Nardo. Kaya mo bang kunin yung relo ng tindera sa kanto? Sigaw ng isa, ang matay nagniningning sa hamon. Siyempre, madali lang yan. Pagmamalaki ni Nardo, sabay hampas sa mga kasama, na para bang ito ay isang biro lamang. Sa umpisa, sinubukan ni Ella makisama. Wala naman kasi siyang ibang kalaro. Pero habang tumatagal, napansin niya ang mali sa kanilang ginagawa. Isang beses, napanood niya kung paano binatukan si Nardo ng tindera matapos siyang mahuli sa akto ng pagkuha. Nagsitakbuhan ng mga kasama ni Nardo, iniwan siya mag-isa.
Napatitig si Ella mula sa malayo at sa mga oras na iyon, nagpasya siya. Ayaw ko maging ganito. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papauwi. Hindi ako pinalaki ni Papa para magnakaw. Mula noon, lumayo na si Ella sa grupo ng mga bata. Bawat araw, imbis na makisali sa mga laro ng nakawan, mas pinipiling niya manatili sa bahay. Tahimik na nagtatahi ng mga lumang damit. Mas gusto niya ang katahimikan at kaayusan. Kahit ng iba ay tinutok siya siyang KJ o hindi marunong magsaya. Ella, hindi ka ba sasama? Tanong ng isang batang lalaki habang siya'y nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Umiling lang siya. Mas gusto ko magtahi. Magiging maganda tong damit pag natapos ko. Sa tuwing mag-iisa siya sa kanilang maliit na bahay, nagiging mas malalim ang kanyang pagmumuni-muni. Sa pagitan ng bawat tusok ng karayom, iniisip niya kung bakit hindi siya tulad ng ibang bata. Pero sa puso niya, alam niya na tama ang desisyon niya. Hindi siya kailanman magiging masaya sa maling paraan ng paglalaro. Mas gusto niyang gumawa ng bago mula sa mga sirang bagay kaysa kumuha ng hindi kanya. Sa mga oras na ito ng katahimikan, nakahanap si Ella ng sarili niyang mundo. Isang mundong malayo sa gulo ng tambakan at mga batang nawalan na ng landas. Dito siya nakakatagpo ng kapayapaan. Sa mga simpleng tahi ng karayom at mga piraso ng lumang tela na sa kanyang mga kamay muling nabubuhay. Kahit paulit-ulit na ipinagbabawal ni Mang Lando, si Ella ay madalas pa rin sumasama sa kanya sa tambakan ng basura. Alam niya mapanganib ito, ngunit gusto niya makatulong. Hindi mapakali si Ella sa bahay, lalo na kapag wala na siyang tela para tahiin. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paglikha, ngunit kapag wala siyang ginagawa, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. At higit sa lahat, hindi siya pumapasok sa eskwela dahil sa hirap ng buhay nila. Ang mga kapwa-bata niya ay nasa paaralan, pero siya nakakulong sa 4 na sulok ng kanilang bahay o tambak ng basura. Ella, ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo, delikado dito, baka masaktan ka. Paalala ni Mang Lando habang inaayos ang mga nakalakal. Dito ka na lang sa bahay. Maghintay ka hanggang makauwi ako. Ngunit sagot ni Ella, Papa, kaya ko naman po. At saka, anong gagawin ko sa bahay? Wala na akong tela at wala naman akong paaralan. Mas mabuti pang makatulong na lang ako sa'yo. Hindi mapigilan ni Mang Lando ang buntong hininga niya. Alam niyang matigas ang ulo ng kanyang anak. At sa kabila ng pagtutol niya, nararamdaman niya ang kagustuhan ni Ella na makatulong. Ngunit sa tuwing nakikita niya itong humahakot ng mga basurang maaaring makalakal, ang kanyang puso ay napupuno ng pangamba. Kaya mo ba talaga magtrabaho ng ganito, anak? Tanong niya minsan habang pinupulot ni Ella ang ilang piraso ng karton. Opo, Papa. Hindi naman ako mahina. Sagot ni Ella, pilit nang ngumiti upang patunayan sa kanyang ama na hindi siya basta-basta mapapagod. Ngunit higit pa sa pagod ang iniisip ni Mang Lando. Alam niya sa hirap ng buhay nila, hindi sapat ang kita niyang basurero para bigyan si Ella ng magandang kinabukasan. Minsan, napipilitan siyang ibigay ang sariling pagkain kay Ella para lang makita itong busog habang siya naman ay nagugutom. Anak, kumain ka na. Alok ni Mang Lando isang hapon habang kumakain sila ng hating pagkain sa ilalim ng lilim ng puno. Papa, paano po kayo? Tanong ni Ella, alam niyang maliit lang ang bahaging natira para sa kanyang ama. Naku, busog na ako anak. Sagot ni Mang Lando, pilit tinatago ang gutom sa kanyang muka. Alam ni Ella na hindi totoo ang sinabi ng ama. Nakikita niya kung paano nahihirapan si Mang Lando, kung paano nito isinasakripisyo ang sarili para lamang maibigay sa kanya ang kaunting ginhawa. Sa mga sandaling ito, lalo pang lumalalim ang pagnanais ni Ella na makatulong. Tuwing sumasama si Ella sa kanyang ama upang ibenta ang mga nakalakal na basura, ramdam niya ang malamig na tingin ng mga tao. Kapag dumadaan sila sa mga kalye, marami ang umiiwas, para may dala silang sakit na nakakahawa. Iba't ibang mukha ng pag-iwas ang nakikita ni Ella. Ang pagtakip ng ilong, ang mabilis na paglayo at ang mga bulong na palihim pero rinig na rinig niya. Mama, lumayo tayo dyan. Narinig ni Ella ang isang bata habang mahigpit itong hinila ng ina palayo sa kanila. Sa mga ganitong pagkakataon, pakiramdam ni Ella ay parang hindi siya tao.
Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit nag-uudyok sa kanya na magtago. Kahit na hindi niya kasalanan ang kanilang kalagayan, labis ang kirot na nadarama niya tuwing makikita ang mga matang puno ng panghuhusga. Papa, bakit ganun sila? Parang pinandidirihan tayo. Tanong na Ella minsan habang naglalakad sila pa uwi matapos maibenta ang mga nakalakal. Sa kanyang boses ay mababanaag ang lungkot. Hindi sumagot agad si Mang Lando. Ngunit na mapansing seryoso si Ella, huminto siya at nagpatuloy. Anak, matagal ko nang tinanggap yan. Hindi lahat ng tao maiintindihan ang buhay natin. Para sa kanila, basura lang tayo. Pero hindi mo kailangan patulan yan. Huwag ka nang sumama sa susunod para hindi ka na masaktan pa. Umiling si Ella. Pinipilit na huwag magpakita ng luhang pumipigil sa gilid ang kanyang mga mata. Mas mabuti na po siguro na masanay ako, Papa. Hindi ko kayang iwanan ka. Kung kaya mo, kaya ko rin. Tumigil si Mang Lando at tumitig kay Ella. Puno ng pagmamalasakit ang kanyang mga mata. Alam niya mabigat para sa isang bata ang pinagdadaanan ni Ella. Pero wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanilang kalagayan. Mahalaga ka sa akin, Ella. Hindi kita gustong masaktan. Sabi ni Mang Lando, pilit na nagpapakita ng lakas para sa anak. Pero sa likod ng kanyang mga salita, naroon ang lungkot na batid niyang hindi nila matatakasan ang diskriminasyon ng mundo. Ngunit sa puso ni Ella, lumalakas ang kanyang determinasyon. Kung ito ang kailangan para manatili sa piling ng kanyang ama at ipakita ang pagmamahal niya, handa siyang harapin ang kahit anong sakit o panghuhusga ng mga tao. Isang hapon, habang tahimik na nagtatahi si Ella sa kanilang maliit na bahay, aksidente niya natusok ang kanyang daliri ng karayom. Kaagad niyang hinatak ang daliri, tiningnan ang maliit na sugat na dumudugo na bahagya. Ngunit hindi na niya ito gaanong ininda. Palagay niya, normal lang iyon. Tulad ng sinasabi ng mga matatandang namamasura na minsan din ay natutusok ng mga matutulis na bagay habang naghahanap ng kalakal. Normal lang yan, Ella. Huwag kang matakot sa maliit na tusok. Sabi ng isang matandang lalaki noon na minsan nagkukwentuhan sila sa tambakan. Kaya naman, hindi na niya ito sinumbong sa kanyang ama. Kahit na alam niya may bahagyang kirot ang sugat. Ngunit ilang araw ang lumipas, nagsimula siya makaramdam ng panghihina. Dumating ang lagnat na hindi bumababa at kasabay nito ang sakit ng katawan. Pinilit ni Ella na huwag itong ipakita sa kanyang ama, ngunit hindi niya na kayang itago pa ng matagal. Ella, bakit parang namumutla ka? Tanong ni Mang Lando na mapansin ang kalagayan ng kanyang anak. May lagnat ka ba? Opo, Papa. Pero konti lang naman. Sagot ni Ella kahit pa halos nanginginig na siya sa init ng katawan. Agad na binigyan siya ng gamot ni Mang Lando. Umaasa mawawala agad ang lagnat ni Ella. Ngunit makalipas ang 2 araw, lumala pa ito. Labis na nabahala si Mang Lando na makita niya hindi bumumputi ang kalagayan ng anak. Agad niyang isinugod si Ella sa isang maliit na klinika. Sa pagdating nila sa klinika, kaagad silang sinalubong ng doktor. Matapos ang ilang pagsusuri, binalita ng doktor kay Mang Lando na natetano si Ella. Ang balitang ito'y nagpatigil ang tipok ng puso ni Mang Lando. Iha, natusok ka ba ng karayom o anumang matalim? Tanong ng doktor kay Ella. Doon lamang naalala ni Ella ang nangyari. Opo, Dok. Natusok po ako ng karayom habang nagtatahi ako. Pero hindi ko po ininda kasi akala ko po normal lang. Napatitig si Mang Lando sa anak. Ella, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano bang klaseng karayom ang ginagamit mo? Unti-unting inamin ni Ella na ang karayom na ginamit niya ay kinuha lamang mula sa basurahan, puno ng kalawang at dumi. Ibinaba ni Mang Lando ang kanyang ulo, dama ang bigat ng responsibilidad at takot sa nangyari sa anak. Pasensya na, Papa. Bulong ni Ella, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ipinagbawalan ni Mang Lando ang pagtatahi kay Ella. Hindi na kita hayaang magtahi ulit, anak. Hindi ko pwedeng malagay sa alanganin ng buhay mo. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit ano. Sa kabila ng pagpapagamot, isang malaking problema
ang bumungad sa kanila. Ang bayarin sa klinika. Malaki ang halaga at walang sapat na pera si Mang Lando. Kinailangan nilang umutang mula sa mga kaibigan at kapitbahay para lamang mababayaran ang mga gastusin. Matapos makalabas ng klinika, batid ni Ella ang bigat ng pasanin na dinadala ng kanyang ama. Kaya't pinangako niya hindi na siya muling gagawa ng bagay na maglalagay sa kanilang kalagayan ng kapahamakan. Sa mga unang araw matapos siyang pagbawalan ni Mang Lando na magtahi, sumunod si Ella. Bagaman mahirap, sinubukan niyang humanap ng ibang pagkakaabalahan. Minsan naglilinis ng bahay, minsan naman ay tumutulong sa mga gawaing bahay. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang parang may kulang. Parang ang kamay niya ay nangungulila sa karayom at tela. Mahirap na wala siyang ginagawa at pakiramdam niya ay mas napapansin niya ang hirap ng kanilang buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga damit, napansin ni Ella ang malaking butas sa likod ng damit ng kanyang ama. Kita ang pagkapunit ng tela, tila naluma na sa sobrang paggamit. Napakunot ang noon niya. Siguro, hindi ito napansin ni Papa. Bulong na Ella sa sarili habang hinahawakan ang butas. Alam niyang pagod na ang kanyang ama. Lalo ito nagsipag para mabayaran ang mga utang nila sa klinika. At madalas, halos hindi na ito makauwi ng maaga. Sa tuwing nakakauwi, dire-diretso ito sa pagtulog dahil sa sobrang kapaguran. Napakalaki ng sakripisyo ng kanyang ama. At sa likod ng isipan ni Ella, naisip niya makatulong kahit sa simpleng paraan sa pamamagitan ng pagtatago ng butas sa kanyang damit. Kailangan ko itong tahiin, pero paano kung makita niya ako? Pabulong na tanong ni Ella, ramdam ang kaba sa dibdib. Tumingin siya sa paligid, sigurado siyang wala si Mang Lando. Baka abutin pa ng ilang oras bago ito makauwi. Nang marinig ang katahimikan, dali-daling kinuha ni Ella ang kanyang lumang karayom at sinulid. Kahit batid niyang puno ito ng kalawang, sabik siyang makatulong. Sana hindi ako mahuli. Usal ni Ella habang dahan-dahang itinusok ang karayom sa tela. Ramdam niya ang kabang pumipintig sa kanyang mga daliri habang inaayos ang butas. Ang bawat tusok ng karayom ay sinasamahan ng tahimik na paghinga para hindi madinig ng sino man. Ilang beses siyang napatigil sa kalagitnaan ng pagtahi kapag may naririnig na tunog mula sa labas. Para may kung anong bigat sa kanyang dibdib na nagsasabing mali ang kanyang ginagawa, kahit alam niyang mabuti naman ang layunin. Baka mapansin ni Papa, isip ni Ella, ngunit pilit niyang pinapalakas ang loob. Pero paano kung hindi? Baka mapansin lang niya kung papabayaan ko itong punit. Natapos din niya ang pagtatago ng butas sa likod ng damit ng kanyang ama bago pa ito umuwi. Itinago niya kaagad ang karayom at sinulid sa ilalim ng kanyang unan. Tahimik na nag-aabang kung kailan isusuot muli ng kanyang ama ang inayos niyang damit. Kinabukasan, suot ni Mang Lando ang damit na tinahi ni Ella. Nakatingin lang si Ella mula sa isang sulok ng bahay. Sinusuri kung napansin ba ng kanyang ama ang ginawa niya. Ngunit patuloy lang si Mang Lando sa kanyang gawain. Hindi man lang tumitingin sa kanyang damit. Hindi niya napansin. Bulong ni Ella sabay hinga ng malalim. Isang malaking ginhawa ang naramdaman niya na para bang nagtagumpay siya sa isang malaking misyon. At kahit alam niyang bawal, masaya siyang naitago ang pagsisikap niyang magtahi nang hindi nahuhuli. Isang araw, habang nauubos na ang sinulid ni Ella, nagdesisyon siyang pumunta sa bayan nang hindi nagpapaalam sa kanyang ama. Alam niyang bawal sa kanya ang lumayo, pero hindi siya mapakali. Saglit lang naman ako. Bulong niya sa sarili habang tinatali ang kanyang suot na basahan at sinisilip ang mga barya na naipon niya mula sa mga barya ng kanyang ama. Balak niyang gamitin ito para makabili ng bagong sinulid. Sa pagdating niya sa bayan, agad siyang pumasok sa isang maliit na tindahan. Amoy kalawang at alikabok ang loob ng tindahan, pero puno ito ng iba't ibang kagamitan na tila bago sa kanyang paningin. Nang makita niya ang isang rolyo ng sinulid, tuwang-tuwa niyang hinawakan ito. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang pera para magbayad, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa may-ari ng tindahan. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Batang madungis! Magnanakaw ka no? Sigaw na matandang tindera, sabay dampot ng walis tambo mula sa tabi ng kanyang mesa. Nagulat si Ella, hindi inaasahan ng galit na pagbibintang ng tindera. Hindi po! May pera po ako! Mabilis niyang sabi, ngunit tila hindi siya pinapakinggan ng babae. Sa kanyang madungis na itsura, ang mga damit na luma
at may mga mantsa mula sa basura, ang tindera ay agad siyang hinusgahan. Magnanakaw ka! Pumunta ka rito para kumuha ng gamit na hindi mo kayang bayaran! Bulalas ng tindera, sabay hampas ng walis tambo sa braso ni Ella. Aray! Hindi po ako magnanakaw! Umiiyak na sigaw ni Ella habang sinusubukan niyang takasan ang mga palo. Walang ibang nagawa si Ella kundi tumakbo palabas ng tindahan, umuwing luhaan at may mga pasa sa braso. Sa pag-uwi niya, pilit niyang pinapahid ang mga luha mula sa kanyang pisngi, umaasang hindi mapapansin ng kanyang ama ang nangyari. Ngunit pagdating sa bahay, kaagad na napansin ni Mang Lando ang mga bakas ng pasa sa kanyang braso. Ella, ano nangyari sa braso mo? Tanong ni Mang Lando, halata ang pag-aalala sa boses nito. Mabilis na umisip ng palusot si Ella. Naglaro lang po ako sa labas, Papa. Tapos natumba ako. Ala po to, hindi naman masakit. Pilit nang umiti si Ella, bagamat daman niya ang sakit, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Alam niyang hindi dapat siya tumakas papunta sa bayan at hindi niya kayang sabihin sa kanyang ama ang totoo, na siya'y pinagbintangan at pinalo dahil sa kanyang itsura. Pinag-ingat muli siya ni Mang Lando. Sige anak, basta mag-iingat ka lagi ha. Ayokong makita kang nasasaktan. Opo, Papa. Mihinang sagot ni Ella, pilit na iniwasang bumalik ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ella, iniisip niya kung gaano kaiba ang tingin sa kanya ng mga tao dahil lamang sa kanilang kalagayan. Alam niyang hindi siya magnanakaw, pero sa mata ng iba, ang isang batang marungis ay hindi dapat pagkatiwalaan. Isang hapon, napansin ni Ella ang bigat ng ekspresyon sa mukha ng kanyang ama pag-uwi nito. Sanay siyang makita si Mang Lando na pagod, ngunit iba ang araw ngayon, parang may mas mabigat pang dinadala bukod sa karaniwang pagod. Papa, may problema po ba? Tanong ni Ella habang inaayos ang basang damit ng kanyang ama mula sa ulan. Napabuntong hininga si Mang Lando at naupo sa maliit nilang bangko. May sinabi kasi yung mga kasamahan ko kanina, Ella. May nag-hire daw sa pabrika at balak nilang mag-apply. Gusto nila akong isama. Napangiti si Ella. Maganda po yan, Papa. Pwede kayo magtrabaho sa pabrika. Mas madali siguro kaysa maghalongkat ng basura. Umiling si Mang Lando, pinahid ang pawis sa kanyang noo. Hindi ganon kadali, anak. Sabi ng mga kasamahan ko, dapat daw maganda ang suot kapag nagpunta sa interview. Kailangan daw maayos ang tingin ng boss sa amin. Natigilan si Ella. Naisip niya ang sitwasyon nila. Baon sila sa utang dahil sa pagpapagamot niya. Wala silang pambili ng kahit anong bagong damit at lahat ng suot ng kanyang ama ay galing sa mga napulot sa tambakan. Punit-punit, may mga mantsa at hindi naaangkop sa isang formal na interview. Wala po ba kayong pwedeng hiramin ng damit mula sa mga kaibigan nyo? Tanong ni Ella, bagamat alam na niya ang sagot. Lahat ng kakilala nila ay pareho ng kalagayan, mga namamasura at walang kahit anong masasabing maayos na kasuotan. Wala anak, pare-pareho lang din kaming walang magagandang damit. Bumuntong hininga ulit si Mang Lando. Kahit gusto kong subukan, nahihiya ako na ganito lang ang suot ko. Baka hindi nila ako tanggapin. Nakaramdam ng lungkot sa Ella para sa kanyang ama. Alam niyang malaki ang oportunidad na ito para sa kanilang pamilya at gusto niyang makatulong. Bigla niya naisip ang mga lumang tela at mga sirang damit na dati niyang tinatahi. Papa, pwede ko pong subukan gawin ng maayos ang isa sa mga damit ninyo. Alok ni Ella. Kahit luma, baka kaya kong ayusin para mukhang bago. Ngunit umiling si Mang Lando. Hindi, Ella. Sinabi ko na sa'yo, bawal ka na magtahi. Ayoko malagay sa peligro ulit ang buhay mo. Saka, kahit anong gawin mo, hindi kayang magmumukhang bago ang luma. Hindi na ako mag-a-apply. Mas mabuti pang ituloy ko na lang ang pamamasura. Bagamat alam ni Ella ang dahilan ng kanyang ama, masakit pa ring marinig na hindi niya ito matutulungan. Nakatitig lang siya sa isang maliit na piraso ng tela na naipon niya. Alam niyang may kakayahan siya, ngunit wala siyang magawa para malutas ang kanilang problema. Nang umalis si Mang Lando kinaumagahan upang mamasura, alam ni Ella na iyon na ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang simulan ang plano bago bumalik ang kanyang ama. Agad siyang naghanap ng mga posibleng magamit sa paligid ng kanilang bahay. Wala silang sapat na gamit,
pero hindi siya nawala ng pag-asa. Habang naglilibot sa tambakan, nakita niya ang ilang mga sirang damit, mga piraso ng tela na naiwang basahan. Agad niyang tinanong ang mga kasamahan ng kanyang ama na namamasura rin. Manang, may mga sobra po ba kayong tela o kahit sirang damit? Kailangan ko lang po para sa gagawin ko. Tanong ni Ella, nakikiusap habang hawak ang isang maliit na supot na dala niya. Para saan mo naman gagamitin, iha? Tanong ng isang matandang babae na mamasura rin katulad ng ama ni Ella. Gagawa po ko ng damit para sa papa ko. May interview siya bukas sa pabrika pero wala siyang maayos na damit. Napangiti ang mga kasamahan ni Mang Lando, natutuwa sa dedikasyon ng bata. Naku, abay ang sipag mo talaga, Ella. O heto, kunin mo na tong mga sirang damit. Wala na kaming mapaggagamitan ng mga yan. Nagpasalamat si Ella at nang makauwi, agad niyang sinimulang pagplanuhan kung paano bubuuin ang damit ng kanyang ama. Kumuha siya ng gunting at sinimulang gupitin ang mga sirang piraso. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga ito, sinusubukan niyang itugma ang mga kulay upang hindi magmukhang magulo. Hindi ito pwedeng basta-basta lang. Bulong niya sa sarili habang maingat ay tinatahi ang mga tela. Kailangan maganda to para magmukhang kagalang-galang si Papa. Hindi gaya ng mga dati niyang ginawa kung saan basta maayos lang, ngayon ay mas maingat siya sa bawat tahi. Sinusukat niya mula sa malayo ang bawat hakbang, tinitiyak na ang mga tela ay magkakasya na maayos. Ginupit niya ang mga damit, hinubog ang mga piraso upang bumuo ng button-down polo na hindi man perpekto, ngunit may kakaibang ganda dahil sa mga pinaghalong kulay at disenyo. Kung may botones lang sana, bulong niya. Naisip niyang gamitin ang mga luma nilang ballpen, kumuha siya ng ilan, ginuhitan ng mga botones na naipon nila mula sa basurahan at ginawa nito ng simpleng disenyo. Mula sa malayo, akala mo ito'y magkasundo at bumabagi sa kabuuan ng damit. Sumapit na ang gabi, ngunit hindi pa rin tapos si Ella. Nagsisimula ng dumilim at sa labas, tanging ilaw mula sa malalayong gusali at ang malamlam na buwan ang nagsisilbing liwanag sa kanilang maliit na tahanan. Naramdaman niya ang takot na baka dumating na ang kanyang ama, kaya't itinago niya ang kanyang ginagawa sa ilalim ng kama. Pagdating ni Mang Lando, napansin ni Ella ang bigat ng pakiramdam ng kanyang ama. Hindi lang pagod sa katawan, kundi pati na rin sa isip. Sumuko na ito. Alam niyang wala itong maisusuot para sa mahalagang interview bukas. Nakita ito ni Ella sa mga mata ng kanyang ama at lalo siya naging determinado. Pagkakita niya na natutulog na si Mang Lando, agad niyang kinuha muli ang polo mula sa taguan at nagpatuloy sa pagtahi. Muling sumiksik ang kaba sa kanyang dibdib dahil alam niya bawal na siya sa pagtatahi, pero hindi niya alintana ito. Alam niya malaking oportunidad ang bukas para sa kanilang buhay. Hindi ako pwedeng sumuko, sabi niya sa sarili, pilit na pinapalakas na loob habang ipinagpapatuloy ang bawat tusok ng karayom sa dilim. Kahit na halos walang liwanag, natapos na Ella ang polo sa huling sandali ng gabi. Hindi ito formal, pero ang kombinasyon ng iba't ibang tela ay bumuo ng disenyo na kakaiba, pero maganda sa mata. May mga lugar na hindi pantay ang tahi, pero dahil sa pagkamalikhain ni Ella, naging kahanga-hanga ang kinalabasan. Kinabukasan, pagkagising ni Mang Lando, natigilin nito na makita ang bagong polo na nakasabit sa isang sulok. Naguluhan siya, kaya tinawag si Ella. Ella, anong ginawa mo? Lumapit si Ella, kinakabahan, ngunit handang ipaliwanag. Papa, ginawa ko po yan. Pasensya na po, pero kailangan ninyo ito para sa interview. Napakahalaga po ng pagkakataong ito para sa atin. Naluha si Mang Lando habang tinitingnan ang gawa ng kanyang anak. Ella, pinagbawalan kita. Pero, napakaganda nito. Salamat anak. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napagtanto ni Mang Lando na sa kabila ng kanyang pagbabawal noon, ipinagpatuloy ni Ella ang kanyang pangarap, ang paggawa ng mga damit. Nakita niya ang potensyal ng anak at doon niya napag-isipan na hindi na siya dapat humadlang. Kung siya man ay matanda na at wala ng oras para sa pangarap, si Ella ay may sapat na panahon para makamit ang kanya. Pangako ko sa iyo anak, hindi na kita pipigilan. Gawin mo ang pangarap mo, pero mag-iingat ka ha. Nakangiti si Ella habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mata. Opo, Papa. Pagkatapos ng maikling paghahanda,
Suot ni Mang Lando ang polo at sumama sa kanyang mga kasamahan papunta sa pabrika. Habang naglalakad siya papunta roon, hindi niya maiwasang maisip ang ginawa ng kanyang anak. Bawat hakbang ay parang mas magaan, puno ng pag-asa na dala ng bagong oportunidad at ng suporta mula kay Ella. Habang nakaupo si Lando sa hallway ng pabrika, naramdaman niya ang bigat ng bawat segundo. Alam niyang ito ang pagkakataong magbabago ng buhay nilang mag-ama, ngunit hindi niya maiwasang kabahan. Sa bawat tao na naglalakad sa kanyang paligid, pakiramdam niya'y pinapanood siya at alam niyang wala siyang magawa kundi maghintay. Maya-maya, lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan. Sabi ng manager, kausap pa raw ng boss ang may-ari ng pabrika. Mukhang may importanteng meeting. Ganun ba? Mahinang sagot ni Lando. Lumingon siya sa paligid at napansin ang mga produktong nakadisplay. Mga tela, iba't ibang kulay at disenyo. Doon niya nalaman na ang pabrika ay paggawaan ng tela. Baka sa hinaharap, naisip niya. Pwede ako makapag-uwi ng sobrang tela para kay Ella. Lumipas ang ilang minuto bago lumabas mula sa opisina ang manager, kasunod ang boss ng pabrika. Halatang seryoso at masungit ang boss. Ang kanyang mga matay tila masusing nagmamasid sa bawat empleyado. Dadaanan na sana sila ni Lando at ng mga kasama, ngunit biglang natigil ito at napako ang tingin sa suot na damit ni Lando. Tumitig ang boss mula paa hanggang ulo. Anong brand ang damit mo? Biglang tanong ng boss kay Lando na tila nagulat sa atensyong biglang napunta sa kanya. Nagulat si Lando at sandaling natigilan. Wala pong brand ito sir. Anak ko po ang nagtahi nito. Nagtahi? Tanong ng boss habang lumapit pa sa kanya. Sinong anak mo at saan siya nag-aaral ng pagtatahi? Si Ella po. 10 taong gulang pa lang siya at hindi po siya nag-aaral ng pagtatahi. Natuto lang siya sa bahay. Sagot ni Lando halatang kinakabahan. Nagulat ang boss. 10 taon? At siya nagtatahi nito? Saan kayo nakatira? Hindi alam ni Lando kung anong ibig sabihin ng tanong ng boss, pero sumunod siya nang imbitahan siyang sumakay sa sasakyan ng boss. Habang nasa daan, tila ba bumibigat ang loob ni Lando sa mga tanong. Ngunit umaasa siyang may mabuting mangyayari. Di nagtagal, nakarating sila sa bahay nila Lando at Ella. Pagdating nila, lumabas si Ella, halatang nagulat sa nakita. Isang malaking sasakyan at isang matikas na lalaking bumaba mula rito. Ikaw ba si Ella? Tanong ng boss na ngayon ay hindi na masungit ang ekspresyon. Opo. Nahihiyang sagot ni Ella, lumingon siya sa kanyang ama, halatang nalilito sa sitwasyon. Ako si Mr. Santos, isang fashion designer. Wika ng boss. Nagdidisenyo ako ng mga damit dito sa bansa at maging sa ibang bansa. Nakita ko ang ginawa mong polo para sa ama mo. Hindi ito perpekto, pero para sa isang batang tulad mo, ito'y napakahusay. Nakita ko ang talento mo at gusto kong kupkupin ka upang mas mapabuti ang kakayahan mo. Nagulat sa Ella sa alok. Kupkupin? Ibig niyo pong sabihin, aalis ako rito? Napatitig si Lando kay Ella. Alam niyang ito'y magiging malaking oportunidad, ngunit mabigat sa kanyang dibdib ang ideya ng pagkakahiwalay nila. Agad naman nagsalita si Ella. Sir, pwede po ba magtrabaho ang papa ko sa inyo? Ayoko pong maghiwalay kami ng matagal. Gusto ko rin pong makadalaw paminsan-minsan. Tumango si Mr. Santos. Pwede. Kung yun ang kondisyon mo, gagawin natin. Makakakuha ng trabaho ang ama mo sa pabrika at maaari kayo magdala-dalaw sa isa't isa. Naluha si Lando sa sinabi ng kanyang anak. Alam niyang sakripisyo ito para kay Ella, ngunit nakita niya kung gaano kalaki ang pangarap nito. Salamat anak, sabi ni Lando habang niyakap si Ella. Pangako ko, susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo, basta mag-iingat ka palagi. Nakangiti si Ella habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Opo, Papa. Makalipas ang ilang araw, sinimulan na ni Ella ang kanyang pag-aaral at ang pagsasanay kasama ang fashion team ni Mr. Santos. Unti-unti niyang natutunan ang mga teknikal na aspeto ng disenyo at pananahi, habang si Lando ay nagsimula ng trabaho sa pabrika bilang tagapamahala ng materyales. Kalaunan, nagrenta si Lando ng maliit na apartment malapit sa pabrika.
kung saan regular siyang binibisita ni Ella tuwing weekend. Sa bawat araw, mas lumalawak ang kaalaman ni Ella sa fashion at masaya siyang natututo ng mga bagong bagay. Alam niyang nasa tamang landas siya at alam din niyang sa bawat hakbang, nasa likod niya ang kanyang ama, handang sumuporta sa kanyang mga pangarap. Lumipas sa mga taon at naging isa ng kilalang pangalan si Ella sa industriya ng fashion. Kasama siya sa team ng kanilang boss at sa maraming pagkakataon, nakilala niya ang mga koneksyon nito, mga tanyag na designer, modelo at mga negosyante mula sa iba't ibang bansa. Minsan, hindi pa rin makapaniwala si Ella na mula sa isang simpleng batang namulat sa hirap, nakayanan niya marating ang ganitong tagumpay. Nakagawa na si Ella ng maraming disenyo ng damit na ipinakita sa mga prestigyosong fashion shows. Ang mga modelo ay naglalakad sa entablado, suot ang mga nilikhang pruweba ng kanyang talento. Sobrang proud si Ella sa kanyang narating. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, hindi niya maiwasang maalala kung paano niya narating ang lahat. Sa tulong ng kanyang ama, si Mang Lando, na hindi kailanman sumuko sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo si Ella sa kanyang maliit na opisina, nakatingin sa mga sketch na ginagawa niya, napaisip siya. Ang dami ko nang narating, pero paano kaya si Papa? Nasaan na kaya ang pangarap niya noon? Alam ni Ella na ang ama niya ay nagtaguyod ng kanyang mga pangarap. Ngunit alam din niyang hindi natupad ang simpleng pangarap ni Mang Lando para sa sarili, ang magkaroon ng diploma. Madalas ikwento ni Lando ang kanyang kabataan, kung paano siya tumigil sa pag-aaral dahil kailangan niya magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Hindi man lang siya nakapagtapos ng elementarya. Simple lang naman ang pangarap ko noon, Ella. Makatapos ng kahit high school, makuha lang yung diploma. Madalas sabihin ni Lando sa kanya. Alam ni Ella na ito ang nais ng kanyang ama, isang bagay na hindi niya magawa dahil sa mga pagsubok ng buhay. Ngayon, narito si Ella, may kakayahan at sapat na ipon. Napagdesisyonan niyang tuparin ang pangarap ng kanyang ama, tulad ng pagtulong nito sa kanyang mga pangarap. Nang sinabi ni Ella kay Lando ang plano niya, halos hindi makapaniwala ang kanyang ama. Gusto mo kong pag-aralin, anak? Tanong ni Lando habang nakangiting naluluha. Matanda na ako, pero... Papa, hindi pa huli ang lahat. Sagot ni Ella. May ALS, Alternative Learning System, para sa mga katulad mong gustong bumalik sa pag-aaral. Sapat na ang ipon ko para tulungan ka makakuha ng diploma na matagal mo ng pangarap. Naluha si Lando, hindi dahil sa pangarap na muling nabuhay, kundi dahil sa pagmamahal ng anak na nagpapaalala sa kanya kung paano siya nagtagumpay. Anak, maraming salamat. Hindi ko inakala na mararating natin to. Basta, pangako ko sa'yo, magsusumikap ako. At nagsumikap nga si Lando. Sa tuwing pumapasok siya sa kanilang ALS classes, bitbit niya ang determinasyon na matagal na natutulog sa kanyang puso. Ang simpleng pangarap na makuha ang diploma ay nagkaroon ng bagong liwanag at bawat leksyon, bawat pagsusulit ay tinututukan niya ng buong sipag. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng pagtatapos. Suot ni Lando ang simpleng damit na ginawa pa rin ni Ella, isang simbolo ng kanilang samahang puno ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Habang inaabot sa kanya ang diploma, hindi lang ito isang papel para kay Lando. Ito ang katuparan ng pangarap na dati tila abot kamay, ngunit tinangay ng hirap ng buhay. Ngayon, dahil sa kanyang anak, ang pangarap na iyon ay isang realidad na. Nakatayo sa likod si Ella, proud at masaya para sa ama. Papa, narito ka na. Nakamit mo na rin ang pangarap mo. Isang umaga, napagdesisyonan ni Ella na humingi ng araw para magpahinga mula sa trabaho. Matagal na niyang gustong makabawi sa kanyang ama, lalo na't madalang na lang silang magkaroon ng oras para magbanding. Lumapit siya sa kanyang boss na masaya namang pinayagan siya ng bakasyon. Agad ding sinabihan ni Ella si Lando na magpahinga rin mula sa trabaho sa pabrika. Papa, magbakasyon tayo. Sabi ni Ella na may saya sa boses habang naghahanda ng kanilang plano. Matagal na kitang gustong makasama ng mas matagal, pero lagi tayong abala. Nakangiti si Lando kahit may kaunting alinlangan. Ella, sigurado ka ba? Baka kailanganin ka pa sa trabaho. Hindi ba't marami kayong ginagawa? Naku Papa, pinayagan na ako ni Mr. Santos, huwag ka na mag-alala. Sa araw na ito, tayo muna. Alam ko marami tayong hindi nagawa noon,
dahil sa hirap ng buhay. Pero ngayon, gusto kong bumawi sa'yo. Nang dumating ang araw ng kanilang bakasyon, masigla silang gumayak at nagtungo sa mall. Isang bagay na dati pinapangarap lang ni Lando, ang gumala at makapaglibang na walang inaalalang gastos o oras. Tumigil sila sa isang kainan at kumain ng masasarap na pagkain. Hindi na yung tipikal nilang tuyo at kanin noon. Naglibot sila sa mga tindahan at nakita ni Ella ang mga mata ng kanyang ama na puno ng tuwa habang tumitingin sa mga bagay na noon ay hindi nila kayang abutin. Anak, parang kahapon lang, hindi natin kayang pumasok sa mga tindahan ganito. Sabi ni Lando habang hinahawakan ng isang bagong t-shirt sa loob ng isang tindahan. Ngayon papa, hindi na tayo limitado. Kaya na natin. Sagot ni Ella, nakangiti habang pinapanood ng kanyang ama na parang isang batang natutuklasan ang isang bagong mundo. Sa bawat sandali ng kanilang araw, daman-daman ni Ella ang saya ng kanyang ama. Ngunit sa kaloob-looban niya, naroon ang malalim na pasasalamat. Naaalala niya ang mga panahon kung saan halos wala silang makain, kung paano isinusuko ng ama ang kanyang pagkain para lang hindi siya magutom. Ang bawat hirap na pinagdaanan nila noon ay naging pundasyon ng buhay nila ngayon. Papa, alam ko kung gaano ka nagsakripisyo para sa akin noon. Sabi ni Ella habang magkasama silang nakaupo sa isang bench sa labas ng mall. Lahat ng ito, lahat ng narating ko, dahil sa'yo. Napatitig si Lando kay Ella, halatang tinatago ang emosyon. Ella anak, ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Makita kang tagumpay, yun ang pinakamalaking biyaya para sa akin. Wala na akong ibang hihilingin pa. Ngunit umiling si Ella, naluluha. Hindi papa, hindi lang ito tungkol sa akin. Pangarap ko na makita ka ring masaya, na maranasan mo rin ang mga bagay na dati imposible para sa atin. Ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para masuklian ng lahat ng ginawa mo, para sa akin. Nagpatuloy ang araw nila na puno ng saya at tawanan. Bumili pa sila ng ilang damit, mga gamit para sa bahay at kumain ng paborito ni Lando, halo-halo. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, dama ni Ella ang fulfillment. Hindi lang dahil natupad ang kanyang pangarap, kundi dahil nabibigyan niya ng saya ang kanyang ama na siyang dahilan kung bakit narating niya ang lahat ng ito. Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi na sila, napatitig si Lando sa kanyang anak. Ella, salamat. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ang lahat ng ito, pero napakabuti mong anak. Wala nang masasaya pa sa nararamdaman ko ngayon. Hindi pa tapos, Papa. Simula pa lang ito ng mas magagandang bagay para sa atin. Sagot ni Ella na ngayon ay puno ng determinasyon na patuloy na gawing masaya ang kanyang ama.